Sa araw na ito, this time, magluluto naman tayo ng bangus a la maceta. Ulitin ko, bangus a la maceta. Of course, ang main ingredient natin ay bangus. Binabad ko na yan sa kalamansi at asin. So, na-marinate na to. At binili ko to sa palengke, boneless na. Susunod na ingredients, meron tayo ditong kamote. Meron tayong dahon ng insulin. Ito yung insulin. Yung insulin ay the best pagdating doon sa mga may diabetes. Katulad ko, diabetic stage 2 ako. Tapos, meron tayong kamatis, hiniwa na, sibuyas. Meron tayong, ito, optional ito. Ito ay suha, may dala kasing suha kahapon si Moy. Sabi ko, for citrus ability naman sa citrus niya, suha ilalagay ko. Pwede din kayong maglagay dito ng mansanas, peras, depende sa availability na meron kayo. Pwede na namang wala, optional eh. Okay. Pag sinabi natin kamatis, of course, for vitamin C. Pag sinabi natin itong kamote, ito ay carbohydrate, at napakaganda sa prevention ng, ang sabi nga sa maraming research, prevention ng cancer sa intestine. Okay, or intestinal cancer. Okay, so ang gawin natin, ilagay muna natin yung dahon ng saging sa ating kawali, yung first layer. Tapos kunin natin yung luya. Sa first layer ng dahon, lagyan natin ng luya. Ito yung pampaalis ng lansa doon sa bangus at pampabango habang niluluto. So, yung first layer, konti lang naman para hindi naman sobrang luya na lang ang nalalasa. Susunod, ipatong natin yung pangalawang layer ng dahon. Yan. Okay lang yung mabalit ito. Tapos ilagay natin ang ating bangus. Ayan. Okay. Nandiyan na yung bangus natin. Ilagay na natin ang ating mga other ingredients. Ilagay natin sa gitna yung kamote. Para lang tayong nagtatanim. Bangus a la maceta. Ito yung pinakasanga kunwari ng isang halaman. Itong kamote natin. Yan. Tapos lagyan natin ng sibuyas sa tabi. Sa gilid ng kamote, lagay natin ang sibuyas. Yan. Ilagay natin ang ating citrus, ang ating suha, which is optional ha. Sinasabi ko, pwedeng wala ito, pwedeng optional yan, pwedeng iba, pwede namang orange, pwede namang peras, mansanas, or any citrus, kung hindi man citrus, basta prutas na pwede namang makadagdag lasa, tsaka mag-blend ang lasa doon sa iyong nilulutong bangus. Maceta, ang ibig sabihin sa Espanyol yan, ang ibig sabihin ay pa o ano ba yung paso. Lumilitaw dito na ang iyong bangus ay pinakapaso ng iyong halaman. Ang pinakahalaman mo ay itong mga nilalagay mong ingredients yan. Ilagay na natin ngayon sa gilid ang ating mga dahon. Ito yung dahon ng insulin para sa mga diabetic. Yan. Yan. Sarap. Healthy food.
masustansya na, masarap pa. Siyempre, lalo na dun sa mga mayroong palaisdaan dyan na libre lang ang bangus dahil kinukuha lang yun sa kanilang palaisdaan. Lagyan na natin ngayon ng bulaklak, yung ating halaman. Pinakabulaklak po ng halaman niya itong mga kamatis. So, lumilitaw yan ng bangus na naging paso. Para kang nagtatanim na nasa kawali. Pero sa totoo lang, ang ginagawa mo naman ay ulam. Yan. Isang napakalabong na halaman. Yan. Diyos. Ganda. Sarap niyan. Next. Kunin lang na nito. Ulitin ko. Optional. Maaaring wala nito. Pero kung gusto mo, para mas lalong masarap at lalong maganda, lagyan mo nito. Ito yung itlog na pula. Hatiin natin. Ilagay sa gitna. Ilagay din sa gitna. Yung kalahati naman. Optional. Ulitin ko hindi pwedeng wala to. Lalo na doon sa mga nasa bukid lang na wala naman basta-basta pagkukuhanan ng ganito. Pwede na yung puro lang na. Ngayon, sa itas niya, lagyan natin ng patis, yung pampakapampalasa sa ating mga dinagay na gulay. Huwag masyado, kailangan may kalat lang. Sa iba, nilalagyan nila ng monosodium glutamate o magic sarap naman sa iba. Sa akin, ito kasing patis na ito ay hindi maalat. Timplado lang ang lasa nito. Pero hindi ko sasabihin kung saan at kung anong klaseng patis kasi papatalastas ako pag sinabi ko na. Para ako nag-a-advertise. So, tatakpan natin sa kanyang sariling dahon. Lagyan natin ng takip. Bago pala yun, mga dalawang kutsarang mantika doon sa ilalim ng pinakaunang dahon na nilagay natin. The first layer ng dahon. Para hindi siya masulit. So, ang lasa nito, pag kinain mo to, matamis-tamis na may halong alat. Buksan na natin, apoy. Kung ayaw mo madaling mabigla to at masunog sa bandang ilalim, medyo patagalan lang yung pagluluto. Medyo matagal nga lang pagluluto nito. Aabot ito ng mga 1 oras kung hindi mo binigla. Pero sa unang bukso, kailangan biglay mo para ulinit mo na. Pag narinig mo pumuputok doon, parang pumuputok na yung dahon, ibig sabihin mainit na nun. Gawin mo ngayon, ihinaan mo yung apoy para na sa ganun, maluto siya ng gusto sa pressure nung mismong nandoon sa loob na init. Singaw lang ang kailangang makaluto dun sa bangos at doon sa kanyang mga ingredients natin. So, ibig sabihin, yung bangos ay siyang maseta, siya yung pot, tapos ang ginawa natin mga halaman sa loob ng bangos. Yung ating other ingredients. Ayun, medyo pumuputok-putok na. Yan, medyo kung meron ng tunog yung kawali, ibig sabihin yan, lumalabas na, may initan na ng gusto at lumalabas na yung katas. Okay? More or less, mga siguro, mga 2 to 3 minutes na ganyan muna siya kalakas. After 3 minutes, tingnan mo yung apoy, hihinaan ko. Dapat mahina lang na ganyan ang apoy. And then, pabayaan siya at gumawa ka muna ng ibang trabaho. Pwede kang magwalis, maglinis, pwede kang maglaba, pwede kang magluto pa ng iba o gumawa ng ibang ingredients.
Pagpahingayin ko muna yung ating mga kugarnian, at nang sa ganoon, mamaya balikan natin, luto na yung pagbinalik natin. Ayos ba? Okay. Okay na. Makalipas ang isang oras, balikan natin yung ating minulutong bangus alam maseta. Ayan. Ayan. Ayan, tingnan natin yung ilagay natin yung final na pampabango. Yung ating seven. Luto na ang ating bangus. Naamoy ko na yung kasarapan nito. Tikman natin. Ay kutsara o kaya tinidor. Ala. Pwede. Kulang na konti. Konting-konti lang. Nasaan na yung tapis natin? Ang bango. Sarap. Okay. Takpan natin ulit. Biglayin natin ang apoy. Yan. Lakasan natin ang apoy. Ayan. Pumuputok. Yan. Napakalakas ng putok dahil malakas yung apoy. Yan. Bilang tayo ng 10, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patayin natin ang apoy at huwag bubuksan. Mamaya, pag maghahain ka na at saka mo siya ibubuksan, doon mo palang bubuksan para maluto siya doon sa pressure ng init na nasa loob, mainhin na siya. Patayin natin ang apoy, hintayin natin na tayo maghahain at saka natin bubuksan. Heto na. Luto na ang ating bangus ala maseta, mga kakuganyan. After nung masarap na ating paraan ng pagluluto, tikman na natin ngayon. Hanggang sa muli, ang sarap ng bangus ala maseta.